John 1 to 9, it's all about confession of sin. So tama yung sinasabi niya. Lahat, simula sa maliit na tayo, lahat yan ay nandito na sa puso. So natin. So kung mayroon mga chances ganyan, alam nyo, yung Holy Spirit, kung papasok sa buhay natin dyan, yan sa puso natin, papasok. Ngayon, kung may mga hinanakit tayo nandyan sa puso, so there will be no space for the Holy Spirit. Yung sinabi niya na parang feeling niya mamamatay na siya, yung lumabas na yung mga kasalanan, na empty yung naging malinis yung puso mo. So pumasok yung Holy Spirit. Diba? So doon mo maramdaman na parang malinis, na parang magaan ang loob, diba? So yun, ganda talaga yung aminin natin yung mga kasalanan. Minsan, hindi natin sinasabi kasi nakakahiya, gano'n. Pero kung mailabas natin lahat ng mga nagawa natin hindi maganda, ilabas natin pareha sa mga retreat, yun. Meron yan din lang sa youth, meron din sa mga adults, mga ganyan. Pwede natin sumali para malinisan. Ako nung youth ako, gano'n din active din ako sa mga retreats din sa ganyan. So, naranasan ko rin yung sinasabi niya na naglinis sa buhay. Tapos pumasok yung Holy Spirit. So once ang Holy Spirit pumasok sa buhay mo, pumasok sa buhay natin, ingatan talaga natin. Kasi meron ako sample, ibigay sa inyo mamaya regarding dyan. Yung tao na nakabalik loob na sa Panginoon, tapos bumalik ulit sa dati niyang gawa, medyo worse. Yan. So, mamaya iyan ko sa inyo, elaborate ko sa inyo. Dito naman sa verse Luke 15 to 20, ito yung bahagi doon sa prodigal son. Kung alam niyo yung story ng prodigal son, na yung anak, yung tatay, yung king, na meron siya dalawang anak. Tapos yung isang anak is yung black sheep. Yung isa naman ay yung tumutulong talaga niya sa kanya sa trabaho. Yung isang anak na parang black sheep anak niya, humingi sa kanya yung lahat ng kailangan. Tapos mustay, umalis. Pakasaya doon. Ngayon, yung kapatid niya, yung panganay, pa rin tumutulog sa magulang. Trabaho, ganito. Ikita sila sa father niya, sa mga magulang niya. Ikita sila after work, gano'n. Yung isa, yung bunso, wala na siyang balita. Hanggang naubos na yung pera niya, hanggang dumating yung pagkakataon, ang kinakain niya is pagkain din ng baboy. Kasi parang wala na talaga siya. Kaya napaisip siya, mabalik na lang kaya siguro sa tatay ko. Kaya nakuha niya yung praises na kung anong sasabihin niya pag makita. Siya lang talaga niya nagalit sa kanya, yung tatay niya. Siyempre kahit sino tatay magalit talaga sa'yo. Kinuha mo ng lahat ng kayamanan, tapos happy-happy ka doon. Ngayon wala ka na, babalik ka naman dito sa akin. Di ba? So, accept na niya. Ganon siguro sasabihin ng tatay ko sa akin. So, nagbuo siya ng praise kung anong sasabihin niya. Kaya pag-uwi ko, sabihin ko na lang sa tatay ko na maghingi ko ng tawad. Ngayon, ito na. Umuwi siya. So, malayo pa, nakita na niya ng tatay niya. Nakita na siya ng tatay niya. Siguro, nakantay na ng tatay niya sa pagbalik niya. Wala akong trabaho. Siyempre, inaantay mo talaga yung anak. So, nakita niya. Noong nakita niya yung anak niya, pabalik na, tumakbo siya. Ang tatay, tumakbo. Sinalubog niya yung anak niya. Pagdating doon, niyakap mo kagad yung anak niya. So doon, sinabi niya, Father, I have committed sins against God and against you. Patawarin mo ako. Hindi pinasin ng tatay, niyakap siya. Tapos sinabi niya sa mga katulong niya, isuot niyo ito ng magandang damit. Tapos patayin niyo yung back ribs, yung kuya sa Tagalog. Ibig sabihin yung baka na maliit pa, malambot pa yung laman, yung kinakatay lang yun kung meron tayo mga special na bisita o yun ino-offer sa Panginoon. Yun ang pinaselebrate, kinakatay ng tatay para doon sa anak niya na bumalik. So ganun yung pagmamahal ng tatay sa anak. Sinabi yung tatay niya na binuksan niya yung mata, tinanggal yung piling, andun ang tatay niya. So ganun yun. Ang tatay mo nandoon niya anytime, kahit yan, makap sa'yo kung may kasalanan ka. Ganun din ang Ama natin, ang Panginoon. Ang problema lang,
Nung bumalik ang kapatid niya, yung panganay, nagalit. Siyempre, ako panganay, kahit ako. Trabaho ko dyan buong buhay para suportahan ka. Hindi ka man lang nagkatay sa akin kay isang manok. Itong kapatid ko, nag-lose tayo ng pera mo, ngayon bumalik. Nagkatay ka pa ng matabang kuya. Sa Tagalog, kuya sa Tagalog. So, nag-explain ng tatay sa kanya. Ikaw, anytime na gusto ko, nandito ka. Pero ito, nawala ko sa atin. Ngayon, bumalik siya, kailangan natin i-celebrate. So, ganun yun. Yung tatay natin, o mga magulang natin, kahit anong kasalanan natin na ginawa natin sa buhay natin. Pero once magbalik loob ka sa kanya, bumalik ka sa kanya, tatanggapin ka. So, biological parents natin, tatay, nanay, kaya nga nila gawin yan, ano pa kaya ang Panginoon? Diba? Kahit anong kasalanan natin, once magbalik loob tayo sa Panginoon, yakapin talaga tayo ng Panginoon. Walang kondisyon-kondisyon. Once isidido ka na bumalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka talaga ng Panginoon. Yung meron akong crew sa kanil dati na pag makita nyo yun, siya, yung i-share ko sa inyo kasi di po na ko mag-share, kagabi lang po sa kami. Di po na ko mag-share sa inyo na paano sa kanya yung story na share ko sa lahat sa mga. Dati siya, tago sa misyon. High school pa lang siya ang dealer ng Shabu ni Parugino. Binigyan siya ng 45 ni Parugino. Binigyan siya ng motor. Kasi pa lang siya, second year high school. Binigyan siya ng malaking motor. Siya mag-deliver sa eskwelahan, mag-deliver siya dito sa iligan, gano'n. Walang maharang na sa kanya. So gano'n siya, tapos puro siya tattoo dito. Tapos, nung nagsima na siya dito sa Manila, siya naman nagdidil dyan sa sa Amusog, dyan sa Centramuros. Baka kilala niya, siya nagdidil dyan sa Amusog. Ngayon, ang nangyari na nakasawa siya dyan, gano'n, tapos gano'n pa rin ang ang ginagawa niya. Pag nag-medical siya, mayroon na siya ihidala. Tapos nandito na yan nilagay sa loob. Kasi papasok na doon, pagdating doon, buksan na yan dyan, lagay na dyan. May na siya dala. So, kaya makakasakay siya. Pero ano talaga siya? Nung adik talaga. Nung nakasama kami, gano'n, nag-Bible study kami, nag-share siya. Siguro nagsishare din siya. Tapos umiyak siya. Nung sinabi niya yung mga problema niya, gano'n. Tapos, hininto na niya. Nasa-share niya siya ng Bible, gano'n. Tinuruan ko siya nag-treat kami. Maayos na lahat. Yung anak, yung asawa niya, na sila ulit. Kasi maganda yung misis niya. Tapos meron siya dalawa anak, isang lalaki, isang babae. Na balik na sila ulit sa misis niya. So madaling salita, sa dating trabaho niya, bumalik siya sa nagbalik loob siya sa Panginoon. So maganda lang po niya, sakay siya ganito, tapos ako tuwing-uwi, nakisita ko doon sa bahay nila, okay na siya. Ngayon, recently, ang nangyari, itong ang Satanas kasi, maghanap talaga kung once babalik ka sa Panginoon, hahanap talaga ng paraan para makuha ka ulit. So, palagi kami mag-communicate, palagi kami mag-communicate niya. Ang hiram siya sa akin ng pera, 20,000. Tapos, siguro nagkipit siya, hindi siya nakabayad. Pag-promise siya akin magbayad, hindi siya nagbayad. So, hindi na din siya nag-chat sa akin. Siguro nahiya, ganun. So ako nag-busy na rin dito. Pero dati, palagi pala rin mag-chat. Siguro dahil doon, sa pera, natinira niya sa akin. Pero hindi ko masinisingit sa akin, wala yun. Kasi parang makapatid na kami. Wala yun, man is man. Hindi yun, sa walang isipan ko ngayon. Ngayon, kagabi, nag-chat ako sa kanya. Kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Bakit matagal ka nawala? Ano sinabi niya sa akin? Tapos, napadala sa akin ng picture. Sabi niya, kain tayo sir. Nakita ko ang picture sa boarding house siya. Tapos nakita ko yung nakaupo, dalawang tao dyan, yung isa kumakain, tapos yung isa dito, daming taputin. Tapos yung boarding house, daming mga sampay, magulo talaga. Sabi ko, saan ka? Sabi niya,
nandito siya sa puti. Sabi ko, bakit wala ka sa bahay? Sabi niya, nakaproblema ako sir sa bahay. Ganun, nag-ano na kami, nag-chat-chat na kami. Yun pala, na ayaw na niya sana sumakay. Ngayon, nung ayaw niya sumakay, nag-apply siya ng mag-crewing doon sa atin, sa mga agency. So yung kumpare ko sa JFL na wala nagustuhan siya kasi yung tao na yun, official secondment siya, maghingi ka ng tao kasi kailangan ko yung kapitan, ibigay ka kagad. Kailangan ko yung chiefmate, ibigay ka kagad yung araw. Kaya daming mga agency sa kanya na mahabol. Nung mag-crewing na siya sana doon sa sa agency na kumpare ko sa JFL. Pag pina-exam siya, sabi yung exam mo is formality lang para matanggap siya doon sa opisina. Yun pala, yun ang basihan sa exam. Nung nag-exam siya, hindi siya pumasa. Ay isang buwan na siya na doon siyang depressed. Ang dali siya mag-depress. Doon siya depressed. Wala siyang pera, wala siyang gana. Bumalik siya ngayon ulit sa bisyo. Depressed. No, so sabi nga, may magutang siya ganito, sabi niya sa'yo, hindi ko oras. Sabi ko, wala ka sa ayos. 20 mil lang, utang mo sa akin. Pinutol mo yung natin, yung komunikasyon. Tapos meron pa siya mga problema iba. Tapos hanggang dumating talaga ang time na gano'n siya. Nag-suicide sana siya, buti lang nadala yung message niya sa kanya sa hospital. Kasi ayaw na niya bumalik sa barko. So, bali na-attach talaga siya. Akala niya papasok na siya doon sa So, siyempre, sa isang buwan o next month, papasok ka na ganito. So, wala na siyang pera. Tapos bigla siyang bumaksak. Hindi siya pumasak. As in zero siya. Umalik siya sa zero. Kaya sabi niya sa akin, bakit ganito na ako sa Panginoon? Sabi ko, sinusubukan ka lang yan ng Panginoon. Sabi ko, basahin mo yung job sa book of Job. Diba? Sa si Job, kinuha talaga sa kanya lahat. Kinuha yung asawa niya, namatay mga anak niya, kinuha lahat ng kayamanan niya, nakasakit siya. Pero kahit isang curse, hindi narinig ng tao na kinurse na yung Panginoon. Hindi na sinisi yung Panginoon. Nananatili pa rin yung faith niya sa Panginoon. Dilo nyo, nawala na yung asawa niya. Yung anak niya, kinuha na, namatay na sa lahat ng anak niya, sa puna. Yung mga hayop niya, kasi dati yung kayamanan mo masusukat sa dami ng hayop. So marami siyang hayop, namatay lahat. Pero tapos nakasakit siya, talaga? Hindi siya sinisi ang Panginoon sa lahat nangyari sa kanya sa buhay. So ano nangyari pagkatapos? Dahil nanatili yung faith niya sa Panginoon, na-restore ulit siya, na pinigyan sa ulit ng asawa, pinakamagandang babae sa buong mundo, pinigay sa kanya yung kayamanan, bumalik ka din yung kayamanan niya. So ganun yung sa story ni God. So sa buhay natin, mangyari talaga yan, lalo na kung tayo ay lumalapit sa Panginoon. Ang Satanas, kalaban, gawin talaga niya lahat ng paraan para makuha tayo. Pero kung manatili tayong faithful sa Panginoon, magdasal, palaging malinis ang puso natin at isipan, isubmit natin palagi sa Panginoon, lagi tayong lalapit sa Panginoon, walang makakalapit sa atin. Hindi niya tayo makuha. So gaya ng ni OS, no? So galing tayo sa hindi maganda, tapos once bumalik na tayo sa Panginoon, ingatan talaga natin na hindi tayo makukulit ng kalaban. Kasi kahit dyan sa Bible, nakita mo yan, kung once na malinisan na yung puso mo, yung pagkatao mo, tapos nandyan ang Holy Spirit sa buhay natin, once lang aalis yung Holy Spirit, yung dating ginagawa natin, isang demon lang sa buhay mo, babalik yung ilang times na demon papasok sa buhay natin. So, mas magiging malala yung buhay natin. Kung galing tayo sa Panginoon, tapos magwala tayo ulit sa Panginoon. Lalayo tayo, mag-distansya tayo sa Panginoon. So, ganun lang yan. Maganda yung verse niya ngayon sa pagmamahal ng isang ama. Galing sa prodigal son. So, Luke 50 sa So, ganun lang ang natin. Huwag lumayo, maintain, keep in touch talaga sa Panginoon lagi. Yung faith natin, sa ganun,
hindi tayo makakaroon ng problema. Ang trials, nandyan lang yan. Binibigyan tayo ng trials. Gaya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sinabi doon na, every trials that come into our life are common to men, but God will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. But if you are being tested, God will give you power to resist and give you way out. So ganito yun. Na-explain ko na ito sa kanila, pero yung mga bagong, ang kasalanan, ang temptation is nandyan. So, ang temptation or trials na pumasok sa buhay natin, alam ng Panginoon yan. Alam niya. Kasi siya ang mag-assess of yung temptation or yung trials, hindi pwede sa akin kasi hindi ko kaya. Or yung trials, halimbawa itong trials, anong trials yan? Ano to? Temptation? Hindi to temptation para sa atin lahat. Malamang itong temptation na to kaya ko, hindi ko kaya. O kaya niya, hindi kaya ng iba. So, ang Panginoon na, ang Diyos na ang dyan, na desisyon. Kung yung trials sa buhay na darating sa buhay mo. Si God will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. So yung sa trials na yan, kung yung power mo, yung power mo na mahindi sa trial is hanggang 10 lang, hindi ka magbigay ng trials na 11. Ibigay sa trials ng Panginoon sa hanggang 10 lang din. Kasi hanggang dyan lang ang kaya mo. Ngayon, pagdating ng trials sa buhay natin, bigyan tayo ng power to resist. Pwede natin sabihin hindi dun sa trials. Ngayon, kung yung trials o yung temptation na pumasok pa talaga sa buhay natin, last resort ng Panginoon is bigyan tayo ng way to escape. Bigyan ka ng pagkakataon na umalis, lumayo dyan sa trials o dyan sa temptation na yan. Ngayon, kung nahulog ka pa rin dun sa temptation, hindi mo pwede i-blame sa iba. Hindi mo pwede i-blame sa asawa, sa kapatid mo, sa kapitbahay o sa Diyos. Kasi ginawa lahat ng Panginoon para hindi ka mahulog doon sa temptation. Pero nahulog pa rin natin, nahulog pa rin tayo sa temptation, ibig sabihin, kagustuhan natin kagustuhan natin mahulog doon sa temptation o sa trials. Diyan lang isipin natin. Ang trial every time, ang temptation nandyan lang sa tabi natin. So, pero lahat yan ay kaya natin i-resist. Kaya natin sabihin hindi sa mga tentasyon na darating sa buhay natin. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo. Dagdag dito sa kay OS. So, maraming salamat.